Welcome guys, today maaga tayo nakapag-update sa inyo kasi wala akong pasok. Finally, wala akong Saturday na pasok and Sunday, 2 days. Ayun lang. Then, magbibigay tayo ng insight sa market. Tapos, pasensyahan nyo na boses ko, medyo paos kasi nanggaling tayo sa sakit. Wala, ganun talaga. Kaya natin magtrabaho. Yan, OFW tayo siyempre nakikisama lang sa mga amo. Pero kahit ganon, tuloy pa rin. Siyempre, kailangan natin kumayod at magbigay ng knowledge sa inyo guys kung ano nakikita ko sa market, ano magiging insight ko, kung ano yung magiging possible mangyari. Yun lang, gusto ko lang mag-share ng knowledge sa inyo kung ano yung alam ko. Sana makatulong sa inyo. Alam ko basic lang yung alam ko, pero at least kahit basic yun, support and resistance and some pattern okay din yun kasi goods din yun, diba? Ayun lang. Ano ba? Paalala ko lang pala guys, this is not financial advice. This is educational purpose only. Gusto ko lang magbigay ng kaalaman, knowledge, kung ano yung mga gusto kong ibigay sa inyo, insight and everything. And I hope so na may matutunan kayo. Ayun. Medyo hindi ako bumubulong ngayon kasi wala ako kasama sa kwarto. Ako na mag-isa. Ganun talaga syempre. Nagpapahinga sila. Bigay galang lang. Be professional sa lahat ng bagay. Yun lang. Maging ano lang tayo. Maging tama lang. Bayaan natin sila. Ayun, balik tayo dito sa chart natin guys. Diba naalala nyo, sinabi ko kahapon, rejected tayo sa 200 EMA natin. Sinubukan ng bulls kahapon na i-push, kaso ang market ay nag-sell pa rin nung gabi. Kaya natapos yung araw natin is doji candle yan Then now, no volume, possible malakas ang bear, baka itulak tayo mamayang gabi. Kaya ready lang guys. But still, andun pa rin tayo sa parallel channel natin. Nag-dribble lang. Pero tendency baka mabasag yan. Kasi itong pattern na to, pwede natin sabihin na rising wedge din to The more na mag-dribble yan sa loob na tumagal, possible mauntog tayo dito or tumulo, or possible basagin natin to, then pag fake out lang, tumulo ulit. Yun yung possible na pwede mangyari. Pero sabi ko sa inyo, yung risk management nyo, ingatan nyo, bantayan lagi sa 4H natin. Ayun, diba sabi ko sa inyo, dribble lang tayo sa loob. Ayun lang nangyayari, dribble lang. Kasi lagi tayo nare-reject dito kasi possible na mangyari yun nga, sabi ko sa inyo, diba? Possible baka mauntog tayo dito, then tutulo na ito. Naalala nyo to, baka maging support din natin itong ano natin sa ano yun sa weekly ko kinuha yung sinabi ko sa inyo before na yung pinagko-connect ko yung mga top nung 2018, top nung 2021, then yung recent top natin.
Kaya ito yung parang magiging parallel support natin sa middle line. Possible mag-bounce muna dyan, then tuluan na tayo pa ilalim. Ngayon, so far, nangyayari, medyo dalawang green candle tayo na weekly maganda. Kaso, feeling ko, ganun din to eh. Closing natin parehas pa rin. Ganyan pa rin mangyayari. Then, isa pa, tutulo. If ever mangyari ay lumabas tayo dito sa weekly, good sign yun. Kasi pwede tayo sa weekly, magbago na yung trend natin. Hindi na tayo maging bearish. Possible yun. Sa daily kasi medyo still waiting pa rin tayo sa possible mangyari ay nandito pa rin tayo sa loob ng ating parallel channel. Then naalala yung sinabi ko sa inyo na yung cup and handle, kasi possible baka ito yung cup then handle na tong binubuo, diba? Yung last update natin before, naalala nyo yun guys, baka yun pwedeng ito na nga yung cup then yung handle, then pag sinukat natin yan, pero hindi ko kayo tinatakot baka lang baka bigla kayong matakot diba? Ayun, possible yun, tutulo tayo hanggang 61 or 60. Yun yung sinabi ko sa inyo before, diba? 59 to 58 possible lang naman, pero still ang trading is a zero sum game. Puro probability tayo dito kasi ang trading kasi kung matalino sila dapat mo maging matalino ka rin. Kung smart sila dapat maging smart ka lalo. Ang ginagawa lang naman natin ay kumukurot lang sa market. Hindi tayo nagpapatagal ng trade. Iniiwasan ko na yon. Ayoko na rin bumabad ng matagal sa market. Ngayon, ang game plan ko is still wala pa rin ako entry, naghihintay pa rin, pero sa AI trading meron ako entry kasi inayaan ko lang si AI, pero yung ano ko doon neutral. Kung bumagsak man yung market, tumaas ang market, neutral siya, naglalaro-laro lang siya. At baka marami kasi nagtatanong about dun baka late i-upload ko yung recently update ko. Medyo up na rin ako, pero ayos din. So makukunin yun, diba? Yung gain na yun, yung ganong gain, diba? Then ito pa rin yung sasabi ko, mega pound pattern, nandito pa rin tayo, still waiting. Pag tumulo si BTC dito, then pag bounce back, umuntog tayo dito, sell ako. Bibili ako dito, then pag tumalbong, then sell agad. Mabilisan lang. Magkano na rin yun kung naka-leverage ka? Ang leverage ko hanggang 50 lang naman ako. Pero kung nag-i-scalping ako sometimes, ngayon inaaral ko mag-scalping kasi gusto ko rin na yun naman, basta meron lang kita ng konti sa isang araw. Still study. Everyday is study. Everyday is learning sabi nga nila kahit anong malit na bagay, learning pa rin. Pagluluto nga, diba, may gusto kong lutuin, di mo na alam mo naman paano lutuin, diba? YouTube ka, aralin mo paano lutuin, then practicein mo, then susubukan mo, then output, then titikman mo, nabusog ka kasi nasarapan ka sa luto mo. Ganon, same lang naman. Ganun rin naman sa trading. Then punta tayo kay Ethereum. Nakikita ko na-drawing ko na, may nakikita akong bear flag, parang same din dito sa pattern na to.
Yan, tong pattern na to. Possible din yan. Ito lang yung nakikita ko, parang bear flag siya. Yan, bear flag, then tumulo, then nag small bear flag dito, then tumulo ulit. Possible din. Kung susukatin natin, ayun, baka bumalik tayo sa 1,306. Yan banda. Possible lang naman, pero pwede kasing kung magpakita si Bull dito banda. Pare, si Bull nagpakita dito, tatalbog tayo. Dapat make sure pasagin nila to para magbago ulit yung trend natin. Hindi na tayo sa downtrend. Yun lang. Then sa mga news updates, ayun, sa news medyo naman ako na mayroong maganda naman. Ayun, just in, former federal prosecutor KT is raising 2 new crypto fund totaling 1 billion. At least maganda yun kasi nag-i-invest ang government nila. Then Tether CEO Paulo Ardiano said the company is engaging with one of the big 4 accounting firm to pursue a reserve audit returns. Maganda yun kasi sa USDT kasi mas magiging sila, yung audit nila magiging malakas, maganda sa mga investor, at sa USDT na maging secured ang USDT. Then Fidelity Sol Fund registered in Delaware. Maganda to kasi at least nagtatry ang Fidelity na mag-expand din sa Solana. Maganda ang papasok sa Solana, maraming investor, maraming liquidity magfa-flow. Ganun lang. Then Coinbase in advanced talks to buy cryptocurrency exchange. Maganda rin to kasi kaysa naman gumawa sila ulit ng panibagong Coinbase, magtayo na sila ng bagong office, then kukuha sila ng permit, magpapalicense, kung magpapabenta naman si Deribit, kung sabihin natin sample sa Pilipinas, di ba nagka-issue tayo kay Binance, still wala pa rin tayong klaro, di ba? Wala pa rin silang ginagawang hakbang. Kaysa gumawa na lang si Binance ng office, bumili na sila dito na exchange kasi mahirap nga magpa lisensya sa atin di ba? Ganun din gagawin ng Coinbase. Bibili na lang sila kung anong existing na permit, license ni Deribit, yun ang gagamitin nila. Then in the future, unti-unti nila babaguhin yung pangalan ng Deribit to Coinbase. Ganun naman ginagawa ng ibang company. Ganun, parang sa dito, di ba? Miss Latin before, then binili ng dito, then unti-unti nila expand, nagbago sila ng pangalan, naging dito. Ganun lang. Ayun, ito yung pa rin. At least dito, ito, Tornado Cash address remove the Office of the Foreign Asset Control or FAC sanction list. Maganda to kasi tinanggal na yung sanction makakagalaw na sila, yung fund nila makakagalaw na ng maigi. Yun lang. Yun lang naman yung nakikita ko na news today. Then CoinGlass, tingin tayo sa CoinGlass. Still mag-ingat kasi Sabado ngayon, walang volume, madali itong pagalawin ng mga whales kasi magaan kasi walang masyadong volume, guys. May namumuong bagyo dito dito, then ito parating na. Possible ubusin to mamaya pa naman, hindi pa naman ngayon, mamaya, then hatawin din to. Mabilis lang yan,
Kaya be ready, mag-analyze, mag-aralan, bantayan kung papasok o hindi. Yun lang. Yun lang naman, wala naman masyado tayong ano kay Bitcoin ngayon kasi Sabado. Pero at least kahit paano nakapag-share tayo. Then bukas ulit. Ayun lang. Then always check your risk, your management, yun lang. Then yung lagi kong advice, guys, trend is your friend. Kung ano nakikita nyong trend, sabayan nyo lang. Kung pataas ang trend, sabayan nyo, mag-long kayo. Huwag yung pag pataas ang trend, sabay nag-short kayo, liquidate kayo. Always check what is the trend, kung ano sinasabi ng chart ninyo, kung ano sinasabi ng trend line, yung lahat ng mga TA nyo, sundin nyo kasi sila lang ang tutulong sa inyo. Sila lang. Ako, advice lang, knowledge lang, kung ano yung possible na nakikita ko. Pero the rest, kayo pa rin. Ayun lang. Always remember, trend is your friend. Bye-bye!